CBN mula sa produksyon ng Nagkayayaan lang pala kaming kumain ng pares. Tinabi na nang lumabas kami, kaya halos wala na rin makainan. Buti na lang, may malapit na parisan, lapit dito sa estasyon. Tingnan natin. Para sa overload sa akin din. Naging mainit ang sabaw, ang pares ni ate. Sarap pag ganitong oras, na medyo malalim na ang gabi. Para sa overload na rin. Magkano ate pares nito eh? 160. Oo, para sa overload sa akin. Dito 80. Tapos sa Paris, 65. Overload sa akin din. Magkano overload nila? 160 nga ni. Paulit-ulit ka nga ni. Hindi ka naman galit. Akala ko kasi galit ka. Magreklamo tayo sa polis. Ano kaya? Kakain dito. Kanya-kanya na kami ng order. Kahit naman ano rito. Dahil sa lahat kami ay gutom, malamang masarap na rin. May mga pasingit-singit na bumibili. Siguro ay mga suki na nila ate. At dahil unang beses natin kakain dito, malalaman natin kung masarap. Ang masarap na lasa ng pares ay malalasahan mo yung sangkap, yung karne na nilaga, at yung lasa, isang karning lubog sa mantika. Siyempre, yung karning tinusta sa prito. At pagkatapos haluin ang lahat, saka naman lalagyan ng mainit na sabaw. At dahil na-serve na ang ating pagkain, kanya-kanya ng timpla, ang partner kanin ay isang fried rice muna. Saktong-sakto ito dahil mainit pang sabaw. Tapos lalagyan natin ng iba't ibang pampalasa. Common talaga ito na ginagawa sa isang pares. Tapos fried garlic. Dagdag pampalasa at pang-aroma syempre. Yung iba sa mga kasama ko, kanya-kanya ng lagay para sabay-sabay na rin kaming kumain. Minsan ito yung masayang pagkakataon sa buhay na magkakatrabaho. Masaya habang kumakain nagkukwentuhan. Itong mga kasama ko, kain lang ng kain habang nakatanaw sa malayo. Umirit pa kami ng tigisa kami extra rice ng kabady ko. Medyo bitin ang isang kanin. Ito namang isa halos di mo na makausap. Kain lang ng kain. Paano naman kasi? Overload naman kasi ang pinili niya. Nabagay minsan lang naman. Saka naman na mag-diet. Marami na rin kasi kami nakainan na ganitong uri ng pagkain. Pero sa pares ni ate dito, masarap siya kung tutusin. Kaya siguro sa susunod pang mga panahon, babalik kami muli rito at kakain. Ito magandang kayo. Kaya mo ano na, sayang naman. Tignan mo naman yung pinagkainan namin. Halos walang natira, parang natapon. Wala lang mamaya na. Buti bawal ako. Sa nature ng work natin, hindi pwedeng lahat ay lumabas para kumain. Pwedeng salitan, pero mas pinili na rin natin na mag-take out sa ating mga kasama. May mga pagkakataon kasi na hindi talaga pwedeng lumabas yung personnel para kumain. Kumbaga, magkukusang loob na lang din tayo para uwian sila ng pagkain. At habang namimili ako ng pagkain para sa ating mga kasama, sobrang nababagot na yung dalawa sa kakaantay. Pero kahit ganon, binibiro ko na lang din si ate kasi madami rin talagang bumibili. Dalawa lang kasi sila na nagbabantay, pero napapansin ko na nahihirapan din si ate. Dapat talaga may katulong lagi, lalo na sa ganitong uri ng negosyo. Nagpadagdag na rin ako ng sabaw para sa ating mga kasama. Hindi naman kasi pwedeng tayo lang ang kumain, tapos yung mga kasama natin doon ay hindi sila kumakain pa. Para naman pag silang lumabas, sila rin naman ang magdadala ng pagkain sa'yo. Ganoon naman talaga ang buhay, tulungan lang. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, tayo lagi ang nagbibigay at tumutulong. May pagkakataon din na sila rin naman at lahat ng ating ginagawa sa ating kapwa ay babalik din sa atin. Ang importante, ano man ang pagkakataon, maging mabuti tayo sa lahat. Hindi man tayo bigyan ng pagpapala agad-agad. Malay mo, hindi natin masasabi sa susunod pang mga pagkakataon. Nakuha ko na yung order. Bagot na bagot na yung kasama ko. Sabi niya kanina pa daw siya nag-aantay. Kaso nung aalis na sana ako, kalimutan kong bumili ng rice. Kaya nagantay na naman ako ulit. Hindi naman pwedeng may pares pero wala namang rice. Baka mamaya ako pa yung pagalitan. Gutom na rin si kuya. Dapat kasi may taga-kwenta ka ate. Tapos dalawang pare.
Para sa mga kasama namin doon. Bagot na talaga yung kasama ko. Kanina pa nakaandar ang motor niya at halos mainit na ang makina. At dahil sa malapit lang, ilang minuto lang naman, ay nakarating na tayo sa estasyon. Nakakain pa kayo? Oo nga. Ano yan? Nilalaanin mo ba para? Wow! Ano bahala dyan? Pagkatapos bigyan ng desk, ito naman kasama natin na nag-aaral sa gabi. Future abogado natin, law student. Siyempre mas masarap mag-aral, may laman ang tiyan. Ayos. Ano?